the Israelites were in the synagogues and in the temple. They were taught about the coming Messiah. See, at this point, panahon ni Jesus, they had already been under oppression from 5 different Gentile nations. Na-colonize sila ng Babylonians, ng Greeks, ng Egypt, nagsimula, no? And then at this point, under sila ng mga Romans. And they were very tired of the oppression and the injustice that they've been experiencing under these ungodly nations who were over them. Kaya yung pagkasidhi, matinding pagkasidhi nila na magkaroon ng Mesaya, ng Mesiyas. Kasi ang konsepto nila ng Mesaya, yung isang tao in the tradition of David or Joshua na na matapang, military figure, general na mamumuno sa kanila, maglilid sa kanila para sa pag-aaklas laban sa mga Romano. Yun ang idea nila. Kaya yun ang iniisip nila, no? Kaya nung dumating si Jesus, hindi sila makapaniwala. Si John the Baptist, tandaan natin si John the Baptist, sanggol pa lang yan, no? Nasa sinapupunan pa lang ng nanay niya. Alam na niya Alam na niya na si Jesus ang Mesaya. Di ba? Alam na niya. Nung nagkita si Mary at saka si pinsan niya, si Elizabeth, nagkita sila, Elizabeth, nanay ni John the Baptist, si Mary, nanay ni Jesus. Nung nagkita sila, parehong buntis, si John the Baptist sa sinapupunan na nanay niya, nag-react kaagad. Alam niya. Hindi pa nakikita. Nararamdaman pa lang na malapit yung Mesiyas, yung pinsan niya. Alam na niya, naramdaman na niya. So he knew. And then when Jesus came to be baptized by him, he recognized him, that he was the Son of God, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kaya nga sabi ni John, dapat ikaw nagbibinyag sa akin, hindi ako nagbibinyag sa iyo. But anyway, si John dumating sa punto na siguro nanghina sa pananampalataya. Siguro dahil nakakulong siya, no? Alam niyo, ang hirap makulong. Hindi ko pa naranasan, no? God forbid. Pero kahapon lang, galing kami sa prison ministry, punta kami sa city jail, miserable ang kondisyon ng mga preso. Ngayon, paano pa kaya nung unang panahon? Nung unang panahon, wala namang makinis na sahig. Nung unang panahon, kuweba na nilagyan ng lock. Ganun lang ang bilangguan nun, no? At malamok, malamig, wala silang regular na pagkain siguro, no? So John was in this situation at siguro nagduda siya. Sandali. Mira, ginagawa ko ng lahat ng makakaya ko para sumunod sa kalooban ng Diyos. At ginawa ko I fulfilled the ministry that He gave to me. And yet, I find myself here in prison. Where is justice? Where is the Messiah? Siguro ang inisip niya ngayon, saan ba yung mag-aano sa atin? Saan ba yung magsasalba sa atin sa pang-aapi nitong mga Romano na to? Siguro ganun din yung inisip niya. No? Kaya ang ginawa niya, nagpadala siya ng disciples kay Jesus. Sabi niya, ano ba talaga, kuya? Ikaw ba talaga ang Messiah? Kasi kung ikaw ang Messiah, isalba mo na kami, di ba? Parang ginawa nilang Bonifacio. Nag-aklas sila, di ba? Kahit lumaban sila, iligtas mo na kami sa kawalan ng hustisya sa kamay ng mga Romano. Andito ako ngayon Dapat nagme-ministry ako Pero nandito ako sa kulungan ngayon Ikaw ba talaga ang Mesaya o maghihintay pa kami ng iba? Sabihin mo na. At sinabi ni Jesus sa kanya, sa mga pinadala ni John the Baptist,
Sabihin niyo kay John, ito ang nakikita ninyo. The blind see, the lame walk, the deaf hear, the poor hear the good news, preach to them. Kasi yan ang tunay na gawa na ministeryo ng tunay na Mesaya. Hindi yung pag-aaklas katulad ng iniisip natin. You know, we look back and see the attitude of the Israelites and we put them down, sabihin natin, ba sila? Andun na nga, kasama nila yung Mesiyas, hindi pa nila naintindihan kung ano yung gawain niya. Pero alam niyo siguro hanggang ngayon, hindi natin naintindihan eh. Kasi ngayon siguro hindi natin iniisip na ang Mesaya ay isang military leader na mag-aaklas sa mga gobyerno. Ang tingin natin ngayon sa Mesiyas, personal na utusan. Hindi ba? Cosmic butler, cosmic genie. Ang tingin natin ngayon kay Jesus, personal Savior and Lord and Messiah. By that we mean, Panginoon, bigyan mo ako ng malaking bahay. Bigyan mo ako ng trabaho. Bigyan mo ako ng US visa. Bigyan mo ako ng magandang girlfriend o gwapong boyfriend o ganito o ganyan, magandang trabaho. Pag meron tayong sasakyan at gusto natin ng parking space, pati yun, di ba, inuutos natin sa Panginoon. Panginoon, tanggalin mo to. Panginoon, padaliin mo yan. Panginoon, ganito. Panginoon, ayoko mag-review sa exam namin. Papasahin mo ako. Di ba yung mga ganun? Yun ang tingin natin sa Panginoon. And yet we call Him Lord. Ang ibig sabihin ng Lord, siguro maganda, balikan natin sa dictionary. Ang ibig sabihin ng Lord, boss. Siya yung nasusunod. Tayo yung utusan. Siya yung amo. Baliktad din, di ba? Baliktad. So still, today, we misunderstand. Because of our lack of true, authentic faith of who the Messiah is. And we're supposed to serve Him. But as in Jesus' time, 2,000 years ago on earth, and today, we must understand His ministry. Because His ministry is our ministry. Iisa lang naman ang ministry. Ministry ni Jesus eh. Tayo, nakikisali lang. Inimbitahan niya tayo. But He said, ang tunay na Mesiyas, hindi katulad ni Joshua o ni David na pumapatay ng mga kaaway ninyo, hindi rin isang utusan sa 21st century ng mga Kristiyano na tamad at ayaw magtrabaho, ayaw mag-aral, ayaw ganito, ganyan, lahat pinapagawa sa akin. Ang tunay na ministeryo ng Mesiyas ay yung pagpapagaling sa may sakit, yung pagtulong sa mga naapi, yung nagka-counsel, nag-encourage sa mga broken-hearted, yung nagbibigay ng mabuting balita, namamahagi ng mabuting balita, dun sa mga napapagal, dun sa mga nawawalan ng tiwala at pananampalataya dahil sa mga dinaranas nila. Yun ang tunay na ministeryo niya at natin. At dapat maintindihan natin yun. No? Kahapon, we celebrated the Feast of Pentecost, and we must understand we have been empowered to do this because sometimes it's overwhelming. And sometimes we find ourselves in the same situation as John. Parang wala akong magawa, walang nangyayari, para akong bilanggo. Bilanggo ako sa economy, bilanggo ako sa ganito dahil hindi ako makagalaw eh. Merong pinapagawa sa amin si Lord, hindi namin matapos-tapos dahil bilanggo kami sa poverty, sa kakulangan ng pondo, etc., etc. And we find ourselves sometimes in those situations, but like Proverbs says, whom God loves, He reproves and teaches. And He's teaching us in these situations, He's teaching us how to have faith alone in Him. Sabi nga ng sabi ng isang karakter na Diyos dun sa isang pelikula. Sabi niya, kausap niya yung isang tao, sabi niya, pag humihingi kayo ng pasensya sa Diyos, sa tingin niyo ba, paano niya gagawin yun?
bibigyan niya kayo ng mga sitwasyon kung saan matetest ang inyong pasensya. Di ba? Kung gusto niyo, prayer niyo, Lord, gawin mo akong mapagbigay. Ang gagawin niya, ilalagay sa harapan ninyo ang isang taong may pangangailangan. Hindi po ba? Turuan mo akong maging mapagpatawad. Ang gagawin ng Panginoon, bibigyan siguro tayo ng isang tao o isang sitwasyon na mag-o-offend sa atin para ma-develop sa atin yung pagiging mapagpatawad. So, let us not fight against the reproof of the Lord, but learn from Him, as Proverbs says. But who is the Messiah to us? Understand His ministry and share that ministry because we have been empowered to do so by His Holy Spirit. And it's such a privilege to be participating in the work. Because the work is always healing, always lifting up, always encouraging, always bringing the good news, especially to the poor who are most in need of that good news. Because that's the way it is in the kingdom of our God.